Pilipinas. Kylie Padilla, inaming buka sa manliligaw pero hindi priority ang pagkakaroon ng jowa. Ronda Pilipinas. Paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan. Bawal po yan. Ang kaparusahan sa NBI, naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng tinapay para mapadali ang pagdumi? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. 4-year high school system. Ibabalik na daw ng DepEd sa susunod na school year. Alamin ko kung fact or fake. Hoy! Kumusta ang inyong mga Valentine's Day? Pa kayo, sa kayo ka rin. Bahay. Pero nag-pre-Valentine's Day kami. Okay na yun. Nanood ng konsyerto. Ayos na yun. Basta hindi naging pangkaraniwan yung araw na yan. Ayos na. Oo naman. Diba? Out of Basta the meron ordinary. meron kang ginawang effort Yep. para maging espesyal ang araw na yan. Ayos na yan. It's not the money, but it's the effort. Oo, di ba? Para kahit paano maramdaman ng iyong partner na itinuturing mo naman niya na special day yung Valentine's Oh, Day. yes, of Diba? course. Ewan ko kung doon iwanan na natin yung Valentine's. Okay, Tapos okay, na yan. okay. Sa 2027 na natin pag-uusapan yan. Ha? Yun. Okay. Meron nung panukala itong Department of Education. Siguro narinig mo na to yung trimester. Trimester? Ang trimester na gagawin. Ang first term Okay. parang ano to, no? Parang buntis. ano ba trimester? Lasal. Lasal, trimester, yeah. Lasal. Yeah, Binild. Yup. Of course, no? Yeah. Ang Ateneo. Hindi parang dual semester lang ate. Dual lang? Yeah. Ito. Nako, Ateneo. Late na kayo. Kasi yung public mag-aano na. Mag-a-adjust na. Ito po'y gagawin sa 2026-2027. Ang first term daw ay from June to September. Okay? Tapos yung second term, September to December. Tapos yung third term, January to March. Oh. Yun. Babawasan daw yung mga extracurricular, yung mga events, mga activities, no? Kasi kadalasan, no, sa totoo lang, ako sa probinsya ako galing, marami kasing mga, may mga okasyon kasi na kailangan mag-practice kayo. Tama. Di ba? Practice ganyan, practice ganon. So, babawasan daw ng DepEd yung mga ganon. Ang question ko lang dito, Okay. maraming umaalma dito kasi secretary, ano Dito. pangalan ng secretary? Sani. Angara. Ah, Ang nasa isip ko si Sino? si Vice President. Hindi. Matagal nang iba na. Secretary Sani Angara. Marami yung nagrereklamo, may mga grupo daw na hindi nyo nakonsulta. Nako, Lalo na yung mga grupo ng teacher. Sino ba pwedeng kausapin dito? Si Benjo. Si Teacher Benjo. Oo. Si Teacher Benjo. Si Ano ba Benjo. pwedeng, sila ba'y nakausap? Sino ba mga stakeholder dito? Kahit mga magulang. Yes. Di ba? Most Mga important. magulang. Siyempre, importante magulang na konsulta ba? Kasi sa pagkakaintindi ko dito sa trimester na to, ipatutupad na eh. Ay, wala nang tanong-tanong, patupad na. Bago tayo, Ipapatupad na eh. Okay. Eto na naman tayo, baka mamaya maraming mag-question dyan. At ma-question niya, maski sa Korte Suprema, mawala na naman ng sa-isa yan. I know the word. Ang constitutional. Yung mga ganon. Kaya napaka-importante. Lahat ay ano tawag dito? Lahat ay dapat makonsulta. Di ba? Para maging maganda yung implementasyon. Dahil lahat Wala nang apektado. nagko-question. Oo, lahat apektado. Kahit na hindi nag-aaral, apektado. O magta-trimester ka, di yung transportasyon na naman ang sasabihin nila, traffic na naman dahil nadagdagan, nag-iba-iba na naman ang kalendaryo ninyo. Tapos merong term dito na Ano pinaiksi. Ilan bang school days ang Parang pare-parehas din naman, parang hindi naman binawasan. Ang sabi ng DepEd, di naman daw babawasan yung school days. Pero, parang ang term ay paano umiksi? Wala, hindi naman pala binawasan. Umikse. Baka sa term dito is pinaiksi. Bakit na umiksi? Hindi naman binawasan yung school days. Hindi ko din alam bakit. Saka yung school days kasi, nasa loob ng batas yun, di ba? Hindi kasi siguro kaya umikse kasi in between the semester may mga breaks.
Oh, di ba sa college, seryoso, may sem break. Or may mga events na kinukuha maski Sabado. O pwede. Oo, Tama, di ba? tama, Di ba? tama. Tapos yung mga oras ng mga kabataan, kadalasan kasi pagka-practice ang pinag-uusapan. Okay. Ako sa probinsya ako galing. Ang practice namin during lunchtime at saka pagkatapos ng After ng school klase. hours. Yung oras ng uwian. Tama. Tapos nag-aano pa kayo, nagpa-practice pa ng Sabado at Linggo yan. Iba lumalabas pa nga na school nila para practice eh. Oo. Oo. So baka yan, yung mga activity sa loob ng eskwelahan, baka mabawasan. Posible. No, di ba? Tama. Kasi ngayon alam nyo, napakahirap magpa-field trip sa mga bata ngayon dahil yung mga permit na kailangan requirement na po yan ng DepEd, di ba? Exactly. Oo, sa hindi dami ng katulad mga dati. sa dami ng mga naging kaso last year. Oo, mga controversial pa. Oo, di ba? Oo, so mga magulang, mukhang ipatutupan. Ang tanong, tinanong ba kayo? Uy, saka, tatlo yung aking nabasa kanina. Yung pangalawa, yung wellness leave. na naman tayo Wellness leave ng mga teacher. Teacher naman yun. Wellness leave ng mga teacher. Okay. Pangalawa, yung pangatlo, Ah. ano naman to? CHED ba to? CHED. Yung mga eskwelahan na pang-teacher daw na kapag graduate, hindi naman nakakapasa. Hindi naman nakakapasa, babawasan na daw kayo. Ayun lang. Alam mo, hindi lang siguro education, no? Pati yung mga iba, engineering, di ba? Yung mga nagiging- kung wala naman talagang track record yung eskwelahan na pumapasa yung mga estudyante nila doon, pag-isipan. Parang minsan, Balikan. kasi baka mamaya nagiging for profit na lang talaga. Oo, wala nang iba. hindi wala nang pakialam yung mismong eskwelahan, institution na kung papasa sila o hindi. As Basta long as makapag-enroll makuha lang. yung pera. Oo. Kung wala silang track record na nakakapagpasa ng maraming estudyante, baka pwedeng i-revisit. Tsaka kung mababa yung number of enrollees nila for a particular program. Oo. Lahat siya may kinalaman sa edukasyon. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aleo Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi siya magtatago o aalis ng bansa sakaling may ilalabas ng arrest warrant matapos siyang mapabilang sa mga tinukoy na perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Aguirre, handa niyang tanggapin o harapin ang aligasyon kasabay ng paggigiit na wala siyang kinalaman sa mga sinasabing extrajudicial killings at madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Sa katunayan, anya ay siya pa ang nag-facilitate ng pakikipag-usap ng ilang biktima ng drug war kay dating Pangulong Duterte upang magreklamo bukod pa sa mga kasong isinampa laban sa mga pulis na sangkot. I will not leave. I have faith in the judicial system, in the Supreme Court. Sa ngayon, kaya hindi ko lang malaman kung ba't itong mga ito na dinidemanda ko, kung nagkasala ko, ba't din nyo ako dadalhin sa Hague? Ba't din nyo ako demand dito sa Pilipinas? Nandito na ako eh. Hindi wala ba kayong tiwala sa justice system ng Pilipinas? Nanindigan si Secretary Aguirre na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili at umapila sa Korte Suprema na maglabas ng malinaw na patakaran para sa mga kasong may kinalaman sa foreign tribunals upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga nasasangkot. Of course, pagtatanggol ko yung sarili ko. Actually, hindi ko nga siniseryoso ito eh. Actually, noong I was interviewed about this, sabi ko, paano mangyayari yan? Nung daw, tungkol nga daw sa nung last year, September. Pero hindi ko na binigyan ng serious na pagtingin yan sapagkat alam ko namang walang mangyayari dyan sapagkat ako'y walang kinalaman dyan. So ngayon, lesser redacted na raw ito pero ganun pa rin eh. Ang labo pa rin. Yan po si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa panayam ng
DWIZ Ronda Pilipinas. Iginitang Malacanang na hindi nagbabago ang pagpupursige ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipakulong ang mga dawit sa korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinitiyak ni Pangulong Marcos na hahabulin ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Desididuan niya ang Pangulo na ibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan at bahagian niya ng hakbang na ito ang patuloy na susubasta sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Binigyan din ng Malacanang na ang magiging benta sa naturang hakbang ay ibabalik sa kaban ng bayan at gagamitin para suportahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan na mapapakinabangan ng taong bayan. Ronda Pilipinas. At tanggap po tayo ng isang report. Isang senador nais matiyak na sincero ang Chinese Embassy sa alok na dialogo. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ate Celi! Kung le-lecturean lang nila ang mga senador tungkol sa diplomasya, huwag na lang at maghanap na lang sila ng ibang kausap. Tugon nito ni Senator Kiko Pangilinan kaugnay ng plano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na imungkahi kay Senate President Tito Soto III na makipagdialogo ang mga senador sa mga opisyal ng China para humupa ang palitan ng mga maanghang na salita sa pagitan ng magkabilang panig. Ayon kay Senator Pangilinan, naunawaan niya ang mungkahing dialogo ni Senator Lacson pero nakadepende niya ito sa magiging tugon ng Embahada ng China. Mahalagaan niyang malaman kung talagang sincere o hindi ang Chinese Embassy sa alok na pakikipag-usap. Sa naging mensahe kasi ni Chinese Ambassador Jing Quan sa Lunar New Year reception, iminungkahi nito sa ating gobyerno na umupo sila at mag-usap para makahanap ng paraan paano mareresolba ang umiinit na alitan at mga yan. Pero ayon kay Pangilinan, mahirap silang pagkatiwalaan. Sa 4 na termino daw niya bilang senador at sa loob na mahigit na 2 dekada, ngayon lang niya naranasan ang pambabastos ng Embahada ng China sa mga mambabata sa di pa pang opisyal ng gobyerno at maging sa ating mga institusyon. Kaya kung le-lecturean lang daw ng Embahada ng China ang mga senador tungkol sa diplomasya, ay maghanap na lang sila ng ibang kausap. Isa Senator Pangilinan sa mga nakatikim ng batikos mula sa Chinese Embassy at siya ang nagsulong ng resolusyon ng Senado na kumokondena sa mga naging banat ng Chinese Embassy official sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Ito si Patrol 19 Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, alamin na natin, mainit ngayon. Mainit masya. Kagabi, hindi, may hangin pa naman kagabi. Yeah. Pero nawala na yung ami-amihan. Ano? Alamin na natin ang magiging weather today and the coming days. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin ang magiging weather for today. Kasama natin si Daryl Justin. Ayun, good morning sa lahat ng mga naka-SL ngayon. Scheduled leave, ha? Sana all. Marami naka-scheduled leave Oo, ngayon. nga, no? At saka Mukhang tinamad nag-vacation. Mukhang tinamad na. Tuesday. O, pero kahapon ang dami pa rin nagbebenta ng bulaklak at saka tsokolate, ha? Kahit sa mga mall, marami pa kahapon. Dami pa rin, Yeah. ano? Tapos marami pa rin nag-concert kahapon, ha, Ay, ng mga kamusta pa na yung artists. concert mo nung, ikaw di ba nag-concert ka rin? Naka 17 songs ka, di ba? Wala, di natuloy. Ba't di na tuloy concert mo? Naawa ko, numulan eh. Ayun lang. Sa lagay po ng ating panahon sa mga nagbabalak po ng kanilang mga outdoor ganap sa darating na Chinese New Year. Well, bukas po iyan. May good news tayong dala dahil bahagya po o humina po ng tuluyan ang northeast monsoon o amihan pero kasalukuyang umiiral pa rin po ito at nakakaapekto sa extreme northern Luzon na nakakaranas na lang po for now ng amihan ay ang Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Habang shear line naman o yung pagsasalubong ng easterlies at ng amihan ang nararanasan ng Cagayan at Isabela. Habang Aurora, Quezon, Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas po tayo na mainit at maalinsangang panahon for today hanggang bukas. Dulot po yan ng easterlies din. Pero sa mga nagtatanong kung
Tapos na nga ba ang amihan season? Ayon po sa ating pakikipagpanayam kanina sa Pag-asa, hindi pa dahil ayon sa kanilang forecast, inaasahan natin na by Thursday or Friday, babalik at bubugso muli ang hanging amihan. Wow. Yes. Nasa This Friday. Thursday, Friday. Wow. Between Thursday onwards. May Okay. amihan pa rin tayo Aha. at nasa second to the last na raw yan na Ah. surge. Maaari pa tayo makaranas ng amihan at ma-terminate daw ito sa kalagitnaan pa ng Marso. Ah, talaga? Yes. Oh, that's good news. Kaya talagang good news. Ah. Pero walang aphelion phenomenon ha. Baka mamaya yung mga naniniwala Ay, online na may Agosto. Ha? Hanggang Hanggang Agosto. Agosto. Hanap kayo ng lugar ganun kalamig na diretsyo. Pero wala pong aphelion phenomenon. Pero ang amihan, in-expect pa ng ating State Weather Bureau Agency na maaring tumagal hanggang sa kalagitnaan po ng buwan ng Marso. Samantala, sa ating tropical cyclone threat potential for this week, February 13 hanggang 19, wala tayong inaasahan na LPA o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa linggo ng or sa week ng February 20 hanggang 26, may posibilidad na may isa po na maaaring maging tropical cyclone vortex na maaari ring mabuo bilang isang LPA over the next week. Pero mababa ang tsansa na maging bagyo, pero maaaring magpaulan ito sa southeastern section ng Mindanao. Speaking of mga pag-ulan, Metro Manila mula Martes hanggang Huwebes, asahan po natin na magkahalong init at ulan. Maalinsangan po sa umaga tanghali na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng hapon at gabi mula Tuesday hanggang Thursday. 23 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Kapansin-pansin na hindi na ganun kalamig at kababa ang temperatures natin. Habang sa Metro Cebu, same weather conditions po tayo. Dulot din po ng easterlies. 25 hanggang 31 degrees ang temperatura. Habang sa Metro Davao naman, bagamat magkahalong init at ulan ang inaasahan natin by Tuesday, asahan po na magiging masungit ang panahon by Wednesday and Thursday. Nasa 24 hanggang 31 degrees ang agwat ng ating temperatura. Sa ating amihan temperature check, mga malalamig na lugar over the past 24 hours, hindi na rin ho ganun kababa. Bagyang nasa 17.4 degrees na po ang Baguio City, 18.6 sa Kasiguran Aurora, 18.8 sa Malaybalay Bukidnon, 19.7 sa Tanay Rizal. Sa Panglao po sa Bohol, 20.1 degrees at sa Coron Palawan naman, ito po ay nasa 21 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, ang naitala na lowest kaninang alas 6 ng umaga, 24.2 degrees Celsius. So, magpapatuloy po ang easterlies kaya ihanda ang sarili na mapawisan dahil sa init ng lagay ng ating panahon, lalo na bukas on a holiday. Kasi pagka malamig naman, para ka namang magkakasakit eh, no? Ay, tas pag nagsalubong pa na mainit at maalinsangan ng umaga tanghali, pagdating, ay, hindi, madaling araw pala, sobrang ginaw, ang lamig ng panahon. Pagpatak mga alas 8, alas 9, umiinit na. Tas pagpatak ng tanghali, sobrang tindi ng sikat ng araw. Naku. Ending mo Sana talaga, medyo ubon. mahaba-haba, malayo-layo pa yung ano, anong tawag dito? Yung Dry season. Hindi, yung Yun, ano to? yung chine-check Ano yan? natin sa tuwing summer. Heat index. Heat Heat index, oo. Pero around 4th week of March o 1st week of April, maring maging dry season na. Pero for now, medyo parang na-extend ng konti ang amihan natin by mid-March. Pagka ganito pang kataas ang Ano yan? kainit, lalo na init ng araw, Okay. ako pag-isipan nyo na yung solar. Ako pinag-iisipan ko na yun. Dahil malaking tipid yun sa kuryente Di nila. ba, no? Yung solar, lalo pa pagka bagyo, walang masyadong, walang kuryente, di ba? Lalo na doon sa mga lugar na ang heat index, mga 38, 39, 40, kasi talagang Pakinabangan nyo. mapapakinabangan na matindi. Di ba? Total, lalo na yung mga addict sa aircon. Ayun Addict kayo sa lang. aircon, pa-solar kayo para ano. Uy, pero ang solar hindi ino-overcharge. Baka mamaya, sinacharge, hindi nyo ginagamit. Kailangan gamitin. Oo. Kailangan gamitin yun, Pero yung iba yata tulad ng Meralco, bumibili ng kuryente yan sa solar eh. talaga Sa ba? mga bahay-bahay. Nakakita na ako ng post na ganyan ganyang tanongin natin. May meeting tayo with Joe Kay Manang Joe. Zaldarriaga. Manang Diba? Joe. Zaldarriaga. Ayan. Manong Joe Zaldarriaga. Galing talaga mag-pronounce. Magkano yung lesson sa pronunciation? Ay nako, sunrise sunset po natin. Kung saan tumilawak pa rin po ang manok. Very loudly, ganun lang alas 6:20 po ng morning at asahan ng paglubog ng araw. Ayun ang pusa, 1 minuto makalipas po ang alas 6 mamayang gabi. Parang matapakan yung pusa. Sabi niya, 6 Yun talaga yun. Kaya pag ulitin mga pare, lulubog ang araw mamayang alas 6. O 1 ng gabi. Yan. Alas 6:01. 6. Ayun. Yung 1 yung meow. Okay. Ibang meow yun, pusa talaga yun. Ay, huy! Iba yan! Nasa ano na yan? Parang natapakan. Yan yung natapakan, tapos pagtapos nakagat ka.
Yan ang muna aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Isang reminder lang po ito, sa ating mga kababayan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit o huwag matakot magpayakap. Yun, pag nakakaramdam ng sakit sa inyong mga mahal sa buhay, dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package Provider para makapag-avail ng konsulta package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka! Ronda, Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yun 30 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. That's At impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito yung binabanggit ko kanina. Yung mga magulang lalong-lalo na yung mga magulang online, nagre-react na naman regarding dito sa trimester na ito. Palagay ko totoo ito at may patutupad na ito dahil lang nagrereklamo yung iba, hindi pa yata nakonsulta lalo na yung mga grupo-grupo. Tama-tama, nasa linya po natin ngayon ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Ito po suki na natin at kaibigan natin. Pag-uusapan po natin ang trimester na planong ipatupad ng DepEd sa susunod na school year. Alamin natin kay Teacher Benjo Basas. Teacher Benjo, magandang araw. Yes, Sir Dennis. Magandang umaga po. Good morning. Ay, Teacher Benjo, bago natin puntahan yung trimester, ito pong pag-usapan natin, ilang araw ba yung wellness leave para sa mga teacher? Maximum po yan na 5 days. No? Hindi lang po sa teachers yan, sa buong government employees po yan. Ayun, hindi. Kasi So, parang nag-viral opo. dun sa mga teacher na masayang-masaya sila. Opo. Actually, yan ay yan yung DepEd order to implement the civil service, earlier civil service resolution po. Ito ba ito ba yung madagdag? Teka muna, parang hindi pa ako nakakarinig ng nag-leave na teacher. May leave ba kayo? Mayroon po kaming leave, pero lahat po ng leave namin halos ay wala pong paid leave kami. So yan po ay hindi gaya ng ibang government employees or even private, di ba? Meron kayong mga sick leave, no, or vacation leave. Kami po walang ganon. No, ang meron lamang po kami ay yan lang, no. Pag nag-leave ka, libre naman ang tawag diyan, di ba? May bawas po 'yan, no. Unpaid po 'yan, mga leave po namin. So It's wala the very kayong first VL? time. Wala kayong VL? Wala na po, tawag? wala po. Opo, ito lang po yung first time na meron kaming wellness leave, no. But of course, hindi rin ito special. No, gaya ng sinabi ko, ito ay para sa lahat ng government employees. Teka muna. Sorry, Sir Benjo. Kasi may nagsabi lang sa akin kanina, may message ako, kung totoo na walang VL ang mga teacher. So totoo, walang VL ang teacher? Walang vacation Wala leave? po, wala po. Opo, wala rin kaming sick leave. So, Wala rin kasi kayong sick leave? Ganun ba? Opo, ang justification ho dyan, kasi Oo. nga daw, meron po kaming bakasyon, na sinasabi na 2 buwan, hindi naman yun Bakasyon ba yun? sakto, di ba? Oo. Sapagkat, alam mo, kaya nga sick leave kasi nagkasakit ka, di Kaya ba? nga, Hindi ka tama. naman maaaring magkasakit lamang sa takdang panahon na Abril at Mayo, di ba? Oo. Hindi mo naman pwedeng pakiusapan yung mga mikrobyo, yung mga Of virus, course. di ba? Of Or course. whatever, Oo. na hindi ka atakihin sa pag may pag-oras ng klase. Nilapit nyo na ba ito sa DOLE, Sir Benjo? Sorry, ako ngayon lang natin napag-usapan. Ano lang ako, nagulantang lang ako. Well, kasama po yan doon sa aming tinatawag po na 13-point Teachers Dignity Agenda kasi para sa amin, hindi naman po makatarungan na itong mga teacher natin ay aalisan nitong vacation or sick leave. Yung vacation leave, kaya pa namin unawain, kaya pa yung namin VL, unawain. okay pa sapagkat, dahil, Opo. Yung Dahil, sick alam leave, mo, wala. Opo. VL Talaga? kasi, di ba, may klase ka hindi pwedeng magbakasyon, Oo. Hindi pwedeng magbakasyon para at iwan ng klase mo, di ba, parang ganun. Pero yung sakit, hindi may iwasan. Yung bakasyon, at least,
Well, mahigpit din yan, ano? Kahit nga kami, halimbawa, pag gusto mong magbakasyon, Oh. pwede naman yun, ano? Pero wala kang, absent lang talaga yun. Wala ka talagang tinatawag po sa vacation leave. At kung mag-abroad ka, no, for a vacation, hindi rin po pwede, no, na magbakasyon ka o mag-abroad, no, kapag oras ng klase, no. So dapat yan ay doon din sa panahon, ano, na walang klase po during summer break or yung tinatawag natin Christmas break. Alam mo, yung VL, baka hindi na ako doon pero pwedeng umapila doon sa VL. Ang kapila-apila, yung SL. Teacher Benjo. Tama po, no. Tama po. Yan po yung aming ever since pinapanggit. Kaya nga nung nakaraan po, no, naalala mo, Sir Dennis, Oo. talagang i-finish namin, ano, yung wellness break, no, instead of in-service training for teachers. So, pag-usapan din natin yan sa programa mo noong nakarang October, no. So, pero hindi yun sapat eh. Kaya nga to, alam mo, maganda itong na-insert din ng civil service, no, na bigyan, ano, ng wellness break, no, for mental health, no, ang ating mga manggagawa, no, sa gobyerno, no, sapagkat mahalaga po ito, no. At syempre, ginawa din naman sa mga teacher natin. 5 araw po ito, pero hindi pwedeng tuloy-tuloy, no, maximum ay 3 days. No, yun po yung panuntunan. Naku, nawala na ako dahil nawala na yung nasa isip ko na mga itatanong sa'yo. Dahil dun sa, nagulantang ako dun sa VL at saka SL, Teacher Benjo. Ano po? Oo, sabi ko, nawala na yung itatanong ko sa'yo dahil nagulantang ako dun sa VL at saka SL. Siguro, Ito talaga yung- isa sa mga araw na to, kausapin natin na Kuyang Drew ang Department of Labor para matanong tungkol dito kung may pagbabago ba dito, kung meron bang pag-asa na maibigyan. Yung, syempre, ang SL, sick leave, sakit yan eh, di ba? Sir Benjo, hindi mo na naman talaga mai-stop o mapiprevent na hindi magkasakit ang teacher? Opo, kasi hindi naman talaga, yun, gaya nga ng sinabi ko, hindi naman natin mapipili kung anong araw ka darat ng sakit. No? Oo. And napaka-stressful, physically, mentally, no? Emotionally, itong aming nature ng aming trabaho. Kaya talagang very likely, no, na yung mga teacher talaga yung nagkakasakit during, no, the class days. No? So, kaya hindi pwedeng i-justify that we have this 60 day na vacation. Kasi hindi naman natin malalaman kung kailan darating. Oo, ayan ha. At yung sakit sa panahon na meron kang Oo. mga trabaho. Yun po. And that's the rationale, no, why the labor code, no, and of course, no, the Civil Service Commission, no, at lahat po ng may kinalaman sa paggawa na batas, no, ay nagbibigay po ng sick leave po. O yan, mga estudyante, mga magulang, baka ngayon nyo lang dinalaman yan na walang sick leave ang mga teacher natin. Bigla tuloy akong lalong naawa sa mga teacher. Okay, pag-usapan na po natin itong Teacher Benjo, yung trimester. Kayo ba na-konsulta din dahil marami yung grupo na nag-iingay sa social media, hindi daw sila na-konsulta. Kayo po ba sa Teachers Dignity Coalition? Kasama kayo sa na-konsulta rin Hindi po, no. Eh, In fact, nagulat din kami. Kasama din kami doon sa mga nagulat, no. Meron ng mga interviews, no, yung ating mahal na kalihim, Sunny Angara hinggil dito. At yun po ang aming initial reactions. Hindi naman namin to alam mo naman kami, no, Sir Dennis, hindi naman namin to totally i-reject, i-dismiss o i-oppose, no. Sinasabi lamang naman namin dito, no. Mukhang kailangan bago tayo magdeklara sa public, no, ng mga ganitong plano, kahit pa plano pa lamang. Baka kailangan natin pag-usapan muna. Di ba? O magkaroon muna ng mga dialogo, magkaroon ng mga konsultasyon sa hanay ng mga apektadong sektor, di ba? Lalo na yung mga, di ba, na maapektuhan talaga, no, dito sa gagawin po na ito, no, ng ating DepEd. Kasi nagulat kami, no, na magsisimula na sa susunod na school year. Oo. Diba? Hindi natin po sinasabi na pangit ito, hindi natin sinasabi na walang silbi ito, no? Hindi natin sinasabi na ito ay hindi magiging epektibo, diba?
ang binabanggit po natin, baka kailangan po natin ng isang mas mahabang panahon, no, ng pag-aaral, no, mahabang panahon ng pag-iisip, no, mahabang panahon ng konsultasyon, no, sa mga apektadong sektor, no, at gaya din ng lahat ng mga programa o proyekto, baka kailangan din natin, no, na magkaroon po tayo ng tinatawag natin na piloting, di ba? Isa yan, ano, sa mga ginagawa po parati. So, dito wala di ba? Kaya sabi natin, baka kailangan mag-usap. Kasi ang mangyayari, ang nakalagay dito sa it's 2026, 2027. Ito na, upcoming na. Itong susunod na pasukan sa Teacher Benjo. Yes, sa June po. Opo. Yun nga po. Kaya kami, nanawagan po kami sa DepEd. Ang DepEd naman natin, lalo ngayon, ang DepEd naman po natin ay, sa aming experience, handa namang makinig. Oo. No, kaya kami ay naniniwala, no, na itong usapin po na ito ay magkakaroon pa, no, ng mas marami pang mga paglilinaw. So ibig sabihin, pagka hindi pa kayo nakonsulta, hindi nyo alam kung paano ipatutupad ito, Teacher Benjo? Yes, as of now, yes, no, hindi namin alam kung ano yung mga plano, no, but of course, no, as we have, no, experience naman din in the past, nagkakaroon naman talaga ng mga trainings, di ba? Pero hindi lang ito simpleng training no? Para sa pagpapatupad di ba? We have to conduct, no, consultations and genuine ones, no, para po maunawaan po ito ng lahat. At ang lagi naman namin sinasabi sa pamunuan ng DepEd, kahit pa silang mga laro po, even before, ang sinasabi namin, involve nyo kami kasi kasali kami dyan. No? At kung sakasakali po, kung hindi kami convinced, no, doon sa isang programa, diba? Wala naman kami magagawa kundi ipagpad dyan. Pero kung wala doon yung puso namin, no, wag natin nga asahan na magiging maayos yung pagpapagpad. Kasi po may sinabi ho yata si Secretary na babawasan yung mga activities. So yung mga activities na yun, hindi nyo pa alam? Hindi pa po na talaga, no, natin na yung mga detalye po hindi pa rin naman natin alam. So, ang nakikita lang natin dyan, kasi kahit sa EDCOM report ay binabanggit, no, na maraming disruption ng klase because of activities. No? Celebrations and even mandated activities, no, na kailangan gawin. During school days. So, yun po yung nakikita namin na dahilan po dito. So, wala namang eksakto na recommendation ng ang EDCOM para dito sa tinatawag natin trimester. Oo. Kasi dito sa amin sa DWIZ, lumabas na. First term, June to September. Second term, September to December. Third term, January to March. Kailangan nyo pong malaman ito, Teacher Benjo, para maplano po ninyo. Ano ang tawag doon? Yung lesson plan, yung nakalatag kung paano magtuturo yung mga teacher. Kailangan yung malaman yun, yung lalo na yung schedule na yun, Teacher Benjo. Tama po yan. Yeah, yung schedule po naman yan ay lumabas na rin naman yan sa media, social media. Oo. Pero hanggang dyan pa lang po. So, 3 terms. Kaya nga po 3 terms. So, mapapansin mo natin, iniiwasan po dyan, halimbawa, yung June to September, di ba? Iniiwasan po dyan, no? yung October to September to December. September to December, December, no? Iniiwasan dyan yung mga Christmas celebration. Kasi, pasok sa ating school days po yung Christmas celebration. So, we have 2 weeks of Christmas break, no? Sa calendar. Ang set up po ng DepEd. Tapos meron din tayong mga Holy Week break, no, na minsan ay tumatama. Kasi no, nagbabago no, yung Holy Week natin no, yung holidays po niyan. Yes. Hindi yan kagaya ng sakso na sakso. Ito nagbabago, pwedeng late March, pwedeng early April. So pag Marso tumama yung Holy Week, bayan. That's 1 week, no, 1 week of disruption of classes. Parang ganun po, no, yung tinitignan ng DepEd. Kaya sabi naman po namin, kami naman ay nakikita naman namin yung national, di ba? But then of course, no, ang kinakailangan para po solido, no, yung DepEd, no, at kami rin bilang bahagi ng DepEd ay mas maganda po ma-involve kami sa pagpaplano po. So paano ito, Teacher Benjo? Ang hinantay nyo na lang, memo na lang, ganun.
Palagay naman namin, mahaba pa ito. No? Mahaba pa ito. No? At least no, doon sa binanggit ng ating secretary, no, doon sa mga interviews no, na lumabas, ibig sabihin naman po, may plano talaga yung DepEd. No? Wala bang epekto to sa mga kulang ang teacher, kulang ang classroom, wala bang epekto to sa ganon, Teacher Benjo? Well, lagi na kulang ang teacher, kulang ang classroom eh. Kaya nga, ang isang argument pa natin dyan, baka itong kailangan mas unahin, o mas unang bigyan ng pansin. Ha? So, maari no, na ito ay dahil pag-iiksi, no, hindi natin iiksi ba yan o hahaba, but then, no, lumalabas, ano pa rin naman, no, pareho din, no, parang 10 months pa din. Yes. Yung school, yung school year, di ba? Doon natin titignan, no, kung paano. Kasi yung in the end, ang problema, ang magiging issue po dyan ay ano yung class program sa bawat eskwela. Ay, nako. Okay, Sir Benjo, maraming salamat po. Medyo malungkot ang pinag-usapan natin. Maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIC po. Salamat din po. Thank you po. Chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, si Teacher Benjo. Ronda Pilipinas! Nalito ako kanina. Ngayon, mas nalilito ako, ha? Parang, kawawa naman doon si Sir Benjo. Hindi kasama sa GC. Ay, nako. Sana magkausap at magkalinawan at paano i-implement. Dahil nandun pa rin po yung problema natin sa kakulangan sa teacher, kakulangan sa ngayon, trimester na. Okay. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 11 minuto pa bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa... Hirit ni dating Senator Revilla na muling imbestigahan ang kanyang kaso sa ombudsman. Kinatigan ng korte. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen! Kinatigan ng Sandigan Bayan ang hirit ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na muling imbestigahan sa Office of the Ombudsman ang kanyang kinakaharap na kaso hinggil sa anomalya sa flood control project. Kasunod ito ng inihain ng kanyang kampo sa korte na motion for reinvestigation sa Ombudsman. Sa inilabas na desisyon ng korte, pinayagan ng mga mahistrado ang hiling na leave of court ng dating mambabatas. Gayun din si dating DPWH official Juanito Mendoza. Dahil dito ay naatasan ng ombudsman na magsagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa kasong malversation ni Revilla. Paliwanag ni Attorney Francesca Senya, spokesperson ni Revilla, hindi pinagbigyan ng ombudsman ang kanilang kliyente na tumugon sa kaso kaya't naghain sila ng nasabing motion. Binibigyan niya ang ombudsman ng 60 days para magkaroon ng ruling sa inihain na motion for reconsideration to investigation. Narito ang tinig ni Attorney Senya. Nila ang ombudsman ng 60 days para magka-ruling on doon sa motion for reconsideration or reinvestment. Meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Yung binanggit namin dati na may higit kumulang 700 pages na complaint na hindi siya na-furnish. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Ako sa Patrol 38, Jen, katanungan lang. Ano yun? Tinatanggap parang may technical, na technicality. Pinayagan, Kuya Dennis, pinayagan na ng korte itong motion ng kampo ni Revilla na motion to reconsideration to investigation na kung saan ay magkakaroon ng imbestigahan o muling iimbestigahan itong kaso na ni Revilla dahil ayon nga sa kanyang abogado ay hindi man lang daw pinagbigyan si Revilla na tumugon doon sa kanyang kaso. Yun, okay, parang may... sige, tingnan natin sa mga susunod na panahon at mga oras kung ano mga developments. Maraming salamat, Jen! Maraming salamat, Kuya Dennis. Si Jen Patrolya nagre-report, IZ Patrol 38. Air, agad-agad, DWIC Patrol Report.
Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang sports naman, Camsur, Santa Rosa at Ticas panalo sa NBL Pilipinas President's Cup 2025 weekend. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uminit ang laban sa NBL Pilipinas President's Cup Season 2025 matapos mangibabaw ang mga kupunang pinangunahan ng kanilang mga pangunahing manlalaro nitong linggo ng Pebrero 15. Sa unang laro, pinakita ni Shana Sandoval kung bakit siya ang sandigan ng Santa Rosa Heredanos. Umiskor siya ng 30 puntos upang dalhin ang kanilang kupunan sa panalo kontra Quezon City Enforcers sa score na 123-105. Sunod namang nagpasiklab si Jerome Almario para sa Camsur Express sa kanyang 24 points. Madaling nadaig ng Camsur ang Nueva Ecija Granary Buffalos sa score na 114-89 at ipinakita ang kanilang solidong opensa at depensa. Hindi rin nagpahuli si CJ Ganya ng Ticas Kapampangan na muling naging susi sa panalo ng kanilang kupunan laban sa Zambales Constructicons sa score na 107-94. Ang kanyang all-around game ang nagtakda ng takbo ng laban. At para sa sports news, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Kylie Padilla, inaligaw pero hindi priority ang pagkakaroon ng jowa. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Kylie Padilla na maligaya na siyang kasama ang kanyang mga anak kahit wala siyang kadate noong Valentine's Day. Ayon sa aktres, mas gusto niya muna mag-focus sa kanyang showbiz career at sa pagiging nanay ng dalawang anak na sina Alas at Axel. Paglilinaw na aktres, bukas naman siya sa mga nais manligaw sa kanya pero inuunahan na niya ang mga ito na wala sa priority niya ngayon ang pagjijowa. Dagdag pa nito, single by choice muna siya. Sinabi rin ni Kylie na gusto muna niyang tutukan ang kanyang mga anak na magbibinata na rin sa loob ng ilang taon. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang matodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. At bago tayo magbalantoy, tayo muna magpatamag quote of the day. Ang ating patamag quote of the day, walang date noong Valentine's Day. Huwag mag-alala, darating din ang nararapat sa'yo. Tama. Wawa naman yun. At yan na ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tawayan ang pasusunod na programang Yes, Yo, To Passion with Attorney Ferdinand Passion and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas.